Sumayin niyo po ang pagpapala ng Panginoon sa araw na to. Nais ko pong pasalamatan ng bawat isa sa atin na naririto ngayon upang magsama-sama at mag-aral sa harap ng ating Panginoong Hesus. Sa ating pagdinilay na ito, tayo po ay magbibigay pansin sa isang mahalagang aspeto ng ating pananampalataya. Kung paano tayo magkaroon ng tunay na pakikipag-isa sa Diyos. Ang pakikipag-isa sa Diyos ay hindi lamang isang simpleng aspeto ng ating buhay Kristiyano, kundi ito ay isang malalim na relasyon na nagsisimula sa pagiging tapat at bukas sa kanyang mga mata. Sa ating tatalakayin mula sa unang Juan, Kabanata 1, talata 5 hanggang 10, ating matututunan ng kahalagaan ng paglalakad sa liwanag, ng pagpapahayag ng ating mga kasalanan at ang pagtanggap ng kanyang walang hanggang pagpapatawad. Sa pagninilay natin ngayong araw ay inaanyayahan ko po kayong buksan ang ating mga puso at isipan at tanggapin ang mensahe ng liwanag at kapatawaran na inaalok ng Diyos. Naway maging pagkakataon ito upang mapalalim ang ating relasyon sa Kanya at mapagtibay ang ating pananampalataya. Unang Juan, Kabanata 1, talata 5 hanggang 10. Ito ang mensahe na aming narinig mula sa Kanya at pinapahayag namin sa inyo. Ang Diyos ay liwanag at sa Kanya ay walang anumang kadiliman. Kung sinasabi nating tayo'y may pakikisama sa Kanya at naglalakad sa kadiliman, tayo'y nagsisinungaling at hindi isinasagawa ang katotohanan. Ngunit kung tayo'y naglalakad sa liwanag, gaya ng siya'y nasa liwanag, mayroon tayong pakikisama sa isa't isa. At ang dugo ni Jesus, ang kanyang anak, ay naglilinis sa atin mula sa lahat ng kasalanan. Kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, nililin lang natin ang ating mga sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, tapat at matuwid siya upang tayo patawarin at linisin mula sa lahat ng ating kalikuan. Kung sinasabi nating hindi tayo nagkakasala, ginagawa nating sinungaling siya at ang kanyang salita ay walang lugar sa atin. Purihin ang Panginoon sa pagbasa ng kanyang salita. Sa mga talatang ito, pinapahayag ni Apostol Juan ang isang mahalagang mensahe upang magkaroon tayo ng tunay na pakikipag-isa sa Diyos. Kailangan natin ng pagiging tapat at pagkakaroon ng malinis na relasyon sa Kanya. Inilalarawan ni Apostol Juan ang Diyos bilang liwanag at ang Kanyang kalikasan ay walang anumang kadiliman. Kaya naman ang pakikipag-isa sa Diyos ay hindi maaring maganap habang tayo ay patuloy na nabubuhay sa kasalanan at kadiliman. Ang unang hakbang upang magkaroon tayo ng pakikipag-isa sa Panginoon ay ang paglalakad sa liwanag. Hindi ito nangangahulugang pagiging perpekto o walang pagkakamali, kundi ang pagiging tapat sa ating mga sarili at sa Diyos. Kung tayo ay lumalakad sa liwanag, ito ay nangangahulugang ipinag-uubaya natin ang ating buhay sa ating Panginoong Hesus at tinatanggap ang kanyang kapatawaran. Ang dugo ng Panginoong Hesus ay naglilinis sa atin mula sa lahat ng kasalanan at sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo, maaari tayong magkaroon ng malinis na relasyon sa Diyos. Sinabi din ni Apostol Juan na hindi tayo dapat magtago sa ating mga kasalanan. Kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, nililing lang natin ang ating mga sarili at tinatanggihan natin ang katotohanan ng Diyos. Ngunit kung tapat tayong nagpapahayag ng ating mga pagkakamali at humingi ng kapatawaran, siya ay tapat at matuwid upang tayo patawarin at linisin. Ang pagpapahayag ng ating kasalanan ay isang hakbang patungo sa ating pakikipag-isa sa Panginoong Hesus. Ito ay isang tanda ng ating pagpapakumbaba
at pagnanais na lumapit sa Kanya. Tandaan po natin, ang tunay na pakikipag-isa sa Diyos ay nagsisimula sa pagiging tapat sa ating sarili at sa Kanya. Kung may mga kasalanan tayo na hindi pa natin ipinapahayag, ito ay magiging hadlang sa ating relasyon sa Diyos. Ang pagiging bukas sa ating pagkakamali at pagkakasala ay isang hakbang patungo sa pagkakaroon ng malinis na pakikipag-isa sa Kanya. Ang ating pakikipag-isa sa Panginoong Hesus ay hindi batay sa ating pagiging perpekto, kundi sa ating pagkakaroon ng pusong handang magsisi at magbalik loob sa Kanya. Mga kapatid, habang pinagninilayan natin ang mga talatang ito, itanong natin sa ating mga sarili, mayroon bang mga kasalanan? Mayroon ba tayong mga kasalanan na tinatago sa ating Panginoon? Ano ang ibig sabihin ng tunay na pagpapatawad sa ating buhay at paano ito tatanggapin mula sa Panginoong Hesus? Tayo po'y manalangin. Panginoong Hesus, salamat po sa iyong sakripisyo na nagbigay sa amin ng pagkakataon na magkaroon ng malinis na relasyon sa Diyos. Patawarin mo kami sa lahat ng aming mga kasalanan at linisin kami mula sa lahat ng kalikuan. Naway matutunan namin na lumakad sa liwanag ng iyong salita at maging tapat sa iyo sa lahat ng panahon. Tulungan mo po kami na tanggapin ang iyong kapatawaran at patuloy na lumakad sa landas ng katuwiran. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.